Today is Sunday, October 15, 2023. I-chart natin si FB, DD, AP at C. Tara! Unahin natin pag-aralan si FB. Dito sa weekly chart, mukhang nasa downtrend pa rin si FB sa mid to long term view. Paano ko nasabi? So, eto yon. At nag-create din kasi siya ng lower lows and lower highs, which is a sign of downtrend. Pero kung short term naman ang pag-uusapan natin, posibleng may short opportunity dito. I-zoom lang natin, no? So yan, kung pagmamasdan natin, above moving average pa naman yung mga kandila, which is good. So pwedeng ganito yung movement or ganito. Pero kung risk reward kasi ang pag-uusapan natin, mas mataas yung risk compare sa reward. Sa palagay ko, nasa high risk pa siya. Kaya yung overall sentiment ko kay FB, magpapas muna ako. Let's say may opportunity sa short term, pero yung risk kasi is mataas. Next is DD or Double Dragon. Dito sa monthly chart, parang nag-i-stabilize na yung price. At kung magbe-base tayo sa market phases, probably nasa accumulation stage na tong si DD. At malaki yung tendency na nag-bottom na nga to. May potential na pa-reverse na si DD. So, ang tanong ngayon, hanggang kailan ang accumulation at kailan ang rally? Try natin i-zoom in, no? Dito makikita natin na hindi pa nag-recreate ng higher low si DD. Kaya hindi pa talaga natin ma-assure yung pagkakaroon ng reversal. Pero may potential na mag-reverse dahil nag-stabilize na yung price. And mapapansin natin itong RSI na may bullish divergence kahit papano. So, ang overall sentiment ko kay DD, for me, attractive naman tong price niya sa ngayon. At yung reward is greater than the risk. Yun nga lang, baka matagalan yung accumulation kasi. Kaya for now, magpapas muna ako. Pero ilalagay ko na to sa watchlist ko. Next is AP. Dito sa monthly chart, so far yung candle is above moving average pa naman. Parang mahirap pa mag-decide kung bullish or bearish ba talaga tong si AP. Siguro ang key level dito is pag na-break uli yung 40 pesos. So yan, hanggat hindi niya kasi na-break yung 40 pesos, mako-consider ko pa rin na yung risk is medium. As much as possible kasi dapat ang pinapasok natin is yung low risk at high yung reward. So, paano ko nga ba nasabi na medium yung risk? Ito kasi yun, no? Posibleng lower low kasi to at lower high to. Pero sa ngayon, hindi pa kasi siya confirm na downtrend. Kaya nilagyan ko muna ng question mark. At pwede kasing ma-invalidate yung downtrend pag nag-above 40 pesos yung price ni AP. Yun nga lang, yung overall sentiment ko, siguro magpapas muna ako kay AP ngayon. Next is C. Dito tayo sa monthly chart, mukhang nag-stabilize na yung price. Kung magbe-base tayo sa market phases, probably nasa accumulation na ito. So may tendency na ito na yung bottom and prone na to sa reversal. Ang tanong na lang ngayon, kung hanggang kailan ang accumulation phase at kung kailan ang rally. So, ang overall sentiment ko kay Chelsea, for me, attractive naman na tong price niya. At maganda ang risk-reward ratio. Mukhang mataas yung reward kaysa sa risk. So, I think pwede to.
Yun nga lang, baka mag-consolidate pa yan since asa accumulation stage pa lang ito.